May masamang espiritu ba na nandito? Dito ka namatay? Kung hindi kami aalis, magagalit ba kayo? Ito ang simbahang lubog. Mahigit isang dekada na itong abandonado. At dito daw sa simbahang ito ay may mga nagpaparamdam na iba't ibang kaluluwa. At kung minsan ay may mga naririnig daw ang mga taga rito na umiiyak. Samahan niyo kaming alamin kung totoo nga ba ang mga ito. Pagdating sa lokasyon ay nagdasal muna kami upang magbigay respeto sa mga kaluluwa o entity na nandito. At pagkatapos ay agad kami bumaba para makita na ang simbahang lubog. At pagbaba namin, ito ang bumungad sa amin. Ayun, sira-sirang mga bintana. Tapos ayan, may mga halaman na dito, iba't ibang halaman ang tumutubo dyan. Tapos itong gate na to, sarado na rin. Pero may mga banderitas dito at halatang ginagamit siya dati dito. Talagang may nagsisimba dito. Tignan natin, subukan natin pasukin dito sa kabilang side. Yung bintana niya dito, sirado. Kung makikita niyo yung ano dito, yung floor dito, may daan talaga siya. Sa kabilang side niya dito guys, meron ditong isang maliit na, di ko alam kung ano to, CR ba? Parang CR to eh. Ayun. Ayun, parang CR siya eh. Di ko sure kung CR ba o kwarto yan. Punong-puno na siya ng ano dito, halaman Kung ano-ano na yung ano dito sa gilid niya. Tapos, ito yung pinakapasukan niya dito guys. Ito, open na open siya. At habang papalapit ako sa pasukan, ay bigla akong may nakitang laruan. Ano laruan dito? Ito po. So ngayon guys, pasukin na natin tong simbahan. Unang tapak ko pa lang sa loob ng simbahan ay wala akong naramdaman na takot. O kahit pananayo ng balahibo ay hindi ko naramdaman. Pagpasok natin dito guys, makikita agad natin dito yung mga ano, ito, yung mga dumi. Talagang halatang napabayaan na siya dito. Yung mga dumi niya. Tapos ito yung kurtina na ano na, lumang-luma na ayun oh. Lumutong na siya sa sobrang tagal. Hindi ko alam kung kailan ba tinayo to pero sabi nila sa mga kwento-kwento sobrang tagal na daw na itong simbahan na to. Sa sobrang tagal na nga nito, pati ang ibang bahagi ng mga bubong ay sira na rin. Ano yung ano dito? Sirang-sira na yung bubong. Grabe. Nabutas na no. Kala ko nung hinahanap lang namin tong lugar, parang nalubog siya sa baha, nalubog siya sa kaya tinawag siya simbahang lubog. Pero hindi pala. Kaya siya tinawag na simbahang lubog dahil nga dun sa napakataas yung pinanggalingan mo bago ka mapunta dito, bababa ka pa dito. Siguro mga 20 step, mga ganun. Hindi ko alam kung safe ba yung mga bubong dito kapag baka mamaya malaglagan tayo dito. At ang loob nito ay konti-konti na rin pinapasok ng halaman. Kunti na lang. Siguro ilan na lang itatagal nito, mapapasok na ito ng mga halaman. Ito yung altar nila guys. Ayun oh. At kung mapapansin nyo, tanging ito na lang ang naiwan dito. Tapos dito, siguro, yung parte na to guys, dito sa likod, ito, yung likod na to, dito siguro yung mga sakristan. Kwarto niya, oh. Grabe. Yung likod oh. Tapos dito pa si Papa Jesus oh. Biruin niyo, sobrang tagal niya na, nandyan pa rin yan. Subukan natin pasukin to. Ito guys. Pinasok ko na rin ang likurang bahagi ng altar. Nagulat lang ako dahil ito ang mga bumungad sa akin. Oh shit. Nakatira ba dito? May mga damit, may bag, may sapatos. Oh shit. Mga duyan pa par. Grabe. Ayun. Sapatos. Ito yung likod niya dito guys oh. Ang creepy. Pinasok ko na rin ang isa pang kwarto. Sira na yung ano na dito. Uy, isa mo guys. Wala na rin. Ito. May tiles pa dito oh. Halos pareho lang ito ng kabila kaya pagkatapos nito ay agad kaming nag-imbestiga. Ngayon ay susubukan namin ang human pendulum
Dito ay may pagkakataon na mapagalaw ng espiritu ang katawan ng isang tao. Ito ay isang ligtas na pamamaraan upang maiwasan ang pagsanib at hindi lahat ng tao ay nagagawa ito. Espiritu, pwede mong gamitin ngayon yung katawan ng tao na to. Kung gusto mo sumagot ng oo, tulak mo siya paharap papunta sa akin. Pero kung hindi, tulak mo siya patalikod papunta sa likuran. So, Espiritu, kung nandyan ka na, bigyan mo ko ng sign na nandyan ka na. Kung mapapansin nyo, grabe yung reaction ko. Talagang nagulat ako dahil first time ko makakasaksi ng ganito. Lalaki ka? So, babae. Dito ka namatay? At dito ay nagsimula na akong kilabutan sa nagiging sagot niya. Kaya dinadaan ko na lang sa tawa pero ang totoo ay nakakatakot na. Nakulong ka dito? Marami kayo dito. Higit 5? Tatanungin kita, Espiritu. Payapa kayo dito? May masamang espiritu ba na nandito? Kasama ba namin siya ngayon? Dito ay parang pabigat na ng pabigat ang katawan ng kasama namin. Yung sinasabi mo masamang espiritu, nasa labas ba siya? Mabubuting espiritu lang ba yung nakapasok dito? So, espiritu, tatanungin kita. Tama ba yung mga naramdaman namin? Matagal ka na dito? Marami nagpupuntang tao dito. Gusto nyo bang nandito sila? Marami ako nakitang kaluluwa sa labas kanina. Mga tinapon ba sila dito? O mga ligaw lang silang kaluluwa dahil may simbahan dito? Dati ba silang naglilingkod sa simbahan na to? Ikaw ang nakausap namin. Gaano ang edad mo? Higit 40 ka ba? Mas bata ka sa 40. Payapa ka bang kaluluwa? Payapa kang kaluluwa? Gusto mo ng dasal? Ba't ayaw mo ng dasal? Nahihirapan ka ba? O gusto mo na lang manatili dito? Sa mga ginagawa namin ngayon, gusto nyo ba to? Espiritu, hahayaan kitang makapagsalita kung gugustuhin mo gamit ang katawan ng taong ito. Kaya mo? Pagod ka na ba? Yung mga naramdaman namin dito, nagpapakita ba yan ng senyales na welcome kami dito?
Bakit sinasabi nila na ang lugar na to maraming nagpapakitang masasamang espiritu? Sila lang ba ang nakaramdam nun o sila lang ang gumagawa nun? So isa kang batang espiritu. So espiritu, maaaring pagod ka na at pagod na rin tong taong kinakasihan mo. So malaya na kitang pinapalaya, malaya na kitang pinapaalis. Lahat ng hiling mo, gagawin namin. Sana sa pagpalakpak ko, bumalik ang diwa ng bata na to. Maraming salamat, Espiritu. Ano pala yun? Chris. 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 Yung malalim, yung malalim, yung malalim. Wala ka nakita? Wala, kuya. Pero ang lamig nito kanina pa. Yung kuya mo? Bata kasi yung bata espiritu na yun. Sandal ka sa akin ngayon. Sumandal ka. Oh, gaan. Sandal ka sa kanya. Hindi yan yung bigat kanina. Kanina napapaganon ako eh. May nararamdaman ako kaya nakaganon lang sa akin. Nakahawak. Oo, yun ang pinapansin ko eh. Yun yung bata. Hindi kami nakahawak doon. Yun lang, kasi nakaganon lang siya sa akin, oh. Yun lang pinapakiramdaman ko. Pero iba yung bigat niya. Pabigat ng pabigat. Tapos guys, kung napansin nyo, yung mga tanong ni Kuya Bas, yung mga tanong niya, tungkol sa naramdaman namin kanina, yung tulad niya, sinabi namin, parang ang payapa ng lugar, ang tahimik talaga dito, talagang parang wala naman wala naman kaming naramdaman na kahit ano eh. Pero yung nagtanong si Kuya Bas, di ba, gamit yung pendulum, tugma lahat ng sinabi nila eh. Ano yung pakiramdam mo kanina habang nakapigit ka? Nung una, di ba, bago pa magtanong, sabi ni Kuya Bas, yung huminga ng malalim, huminga ng malalim. Sabi nga niya, nalalamig yung Nalalamig yung kamay ko. Tapos, bigla na lang, nung nagtatanong na siya, umaakyat na yung kamay na parang gumagano na palibot. Parang kahigpit. Humihigpit na. Hindi na sa kamay lang dito na eh. Kaya dito ko na lang pinapakiramdaman eh. Tapos, nung ano na, habang patanong ng patanong, di ko lang alam sa ang part na parang may nagagalit siya. Di ko lang alam kung saan yun eh. Na parang gusto niya ako itulak ng violente. Na-amaze lang ako doon guys. First time namin ginawa yun yung pendulum. Kaya kung napansin niyo yung mukha ko kanina sa video, talagang wala, hindi ako makapaniwala eh. Kinikilabutan ako kasi totoo yung kung ano yung sinabi namin. Tapos yung ginawa namin yun, tumugma. Bago kami umuwi ay nagdasal muna kami at nag-cleansing upang hindi kami sundan ng mga espiritu o entity na nandito. Subscribe.